Ano nga ba ang Q fever? Ating alamin kasama si Dr. Ron Jean Solante, infectious diseases expert at pangulo ng Philippine College of Physicians. Dr. Ron Jean, magandang tanghali po. Hi, good afternoon, Ninya. Doc Ron Jean, ano po ba itong Q fever at saan po ito nagsimula at bakit ito tinawag na Q fever? Ang Q fever ay isang sakit na nakukuha. It's a zoonotic disease. So, ibig sabihin, galing sa isang animal na reservoir, no? And most of the time, ang reservoir nito, yung mga goats, sheep, and cattle. Usually, ang Q fever, it is caused by a bacteria pala, no? So, it's not a viral infection, it's not fungal, but it's a bacterial infection na dinadala ng mga animals na nabanggit ko kanina. And usually, they can cross from an animal to human for those who are handling those types of animals, no? Especially doon sa mga nag-alaga ng mga ganitong klaseng hayop, no? And most of the time, pag merong ganong cross-transmission from an animal to human, it rarely causes a severe infection. Kumbaga, ang mga sintomas ito, fever, masakit ang ulo, masakit ang katawan, and usually siguro 60 to 70% is a self-limited disease na maski hindi ka mag-antibiotic, pwedeng mawawala din siya. So yun yung medyo characteristic and common manifestations ng Q fever. Okay, Dr. Solante, si ADG Malaya po ito. Nung dati nag-uusap lang tayo tungkol sa COVID, ngayon naman Q fever na. Okay, sino-sino po ba yung mga taong considered high risk na nahahawaan ng sakit na Q fever? At gaano po kalala ang sakit na ito kapag dumapo sa tao? Yes, Jonathan, no? So ngayon Q fever tayo, tapos na tayo sa COVID, no? But ang Q fever talaga, bihirang-bihira to sa Pilipinas, no? Kasi usually ang common ito sa mga western countries na yung mga hayop na like mga imported goats or cattle infected, no? Pero merong mga vulnerable. Ang vulnerable population nito, yung mga talagang humahawak ng mga ganitong klaseng animals. But based on data sa mga ganitong klaseng sakit, it rarely causes severe infection, but there are like 30 to 40%. No? Even if they are not vulnerable population, pero yung contact nila doon sa mga hayop na infected is really high ang intensity. Ibig sabihin, sila yung nagpapakain, sila yung nag-aalaga. Minsan may komplikasyon yan sa puso. No? It can cause endocarditis or yung inflammation sa puso. And sometimes it can also cause encephalitis, no, pamamaga sa brain. But generally, the infection is not fatal. Okay. Sakali naman po na makaramdam ng mga sintomas, ano-ano po yung mga first aid solutions? At paano po ito ginagamot? Sabi niyo po, antibiotics or minsan self-limiting kahit wala pong gamot, kusa na lang siyang gumagaling? Yes, Ninya, no? So, unang-una yan, kung merong mga ganitong klaseng infection, ang unang investigation yan is nag-aalaga ba siya ng mga hayop na sinasabi natin? Kasi not anybody can just get it na, kumbaga, human-to-human transmission. It's not so common to get this from another human. It's really coming from animals, no? So, unang-una, tinatanong namin yan kung meron ka bang mga ganitong klaseng hayop na alaga. Pag meron, titingnan mo kung within how many months na niyang inalagaan yun, kung nagkakasakit ba din yung mga ganong klaseng hayop na inalagaan niya. Tapos pag meron na siyang mga ganong sintomas, ubo, lagnat, masakit ang katawan, yung fever niya hindi bumababa, 5 to 7 days, ganun pa rin, then that will be the start of an investigation. Kasama mo na yung Q fever as one of your differential, kumbaga kasama siya sa mga inisip mong sakit dahil doon sa exposure ng tao. Okay. So, Doc, paano po na-determine kung meron ka nito? What's the diagnosis? And may mga lab exams po ba na pwedeng gawin para malaman kung may Q fever ang isang pasyente? Yes, John. No? Meron tayong mga blood exam. No? Doon pa lang sa blood examination na yan, makikita na yun kung meron kang exposure sa infection na to. At madali siyang ma-diagnose because itong mga blood examinations na to are so sensitive, no? So parang COVID din yan, yung IgG, IgM before, kung natatandaan mo, mayroon tayong ganun na mga test sa COVID.
this time ito din yung ginagawa natin sa Q fever, no? Yung immunoglobulin, i-measure niya yung titer, kung mataas yung titer, that means na nandoon yung infection sa katawan at medyo mayroong exposure na rin yun ganong klaseng mga sintomas. Okay. Sabi nga po, prevention is better than cure. Ano po yung mga bagay na dapat iwasan upang hindi madapuan ng sakit na ito? But let me just mention, I'm glad to know na hindi siya human to human, ano? So, ibig sabihin po, hindi siya ganun ka nakakahawa. Yes. Siguro, ang payo natin dito, especially yung nag-alaga ng mga kambing, no? Kasi goats and cattle, wala naman tayong masyadong sheep dito, no? Ang goats talaga ang isa sa mga carriers na. Siguro, unang-una, pag nag-alaga sila, they have to protect themselves, magsusuot ng gloves, no? Especially yung maramihan na parang goat farm. Tapos, pag halimbawa, pag kinakatay naman yan, they really have to wear something na hindi matalsikan ng mga fluids nitong mga hayop na to. Ang kadalasan nito, yung mga dumi ng mga ganitong klaseng hayop are the ones that is contaminated with the organism, at saka yung maglilinis ng mga dumi na yan can be contaminated by touching, by not wearing anything like yung face mask kasi it can also be aerosolized, especially pag natutuyo na yung mga dumi ng mga ganitong klaseng hayop. Yun yung pinakaunang most common na transmission niya, papasok siya doon sa lungs. Mhm. Sir, doctor, pwede ho bang makuha ang sakit na ito kapag kinain mo yung, let's say, yung goat o yung kambing siya? Kambing, Oo. yeah. Kasi sa kinakain yan. Pag naluto na ba, ay okay na? Pag naluto naman, walang problema. It's just really yung fluids, yung dumi ng mga ganitong klaseng hayop ang pinaka-most common source ng infection. Pero pag kinakatayan, tapos binibenta, dapat maganda ang pagkaluto, no? Well-cooked, fully cooked, para hindi rin makontaminated. May tanong po mula sa GMA News Desk. Meron po bang mga dinalang pasyente sa San Lazaro Hospital kaugnay ng Q fever? So far, last Friday, we were informed na meron daw dadalhin ng mga pasyente, but we were ready for that, pero hindi naman nakarating or walang dumating. Okay, so wala po tayong pasyente dyan sa San Lazaro, no, na dinala dahil sa Q fever. Zero. So far, wala. Zero. Sa ibang ospital po, Doc? Sa ngayon, wala po kaming nabalitaan kasi usually pag ganitong klaseng infection, ang referral hospitals ito is either RITM or San Lazaro Hospital kasi because of our capacity na meron tayong magandang mga isolation room at saka yung karanasan na rin natin sa COVID. So far, pag galing sa mga ganitong klaseng mga emerging and re-emerging infections, so far wala pa tayong nakikitang merong dinala. Okay, so sa RITM, wala din po? I think so, wala rin. Kasi kung meron, usually, we talk with each other kung ano yung gagawin or anong hakbang na kailangan gawin. At dapat alam na ng Department of Health yan kung meron. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ron Jean Solante, Infectious Diseases Expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians.